Good evening everyone, I'm Richard Paglikaw of Lionheart TV. So, syempre since last time na nakaharap ko kayo is 2022 pa, gusto ko muna mangumusta. So, kumusta kayo? Hello po, I'm Alpha and I'm very alive pa naman. sa lahat po ng after 2 years kasi sabi niya pag-COVID tayo ulit nakita. And I can say na marami pong nagbago sa first one. Hindi lang po sa physically pero mentally din, and sa lahat po ng journey namin. I think malaki po ang pinagbago and improvements. Hi, I'm Joker and I feel blessed kasi masaya ako sa ginagawa ko and hindi ako nag-burnout kaya masaya ako. Hi po, I'm Ace and ako po wiser now compared to 2 years ago, and stronger kasi po ang dami natin pinagdaanan na obstacles na pinaglabanan pa para makita nyo kami pa rin here today. Hi, my name is Max. Siguro from 2 years ago, mas naging masaya ako, and also yan po, wiser and stronger po at the same time. Kasi dami ko rin po natutunan. I am Jason, same din po, wiser, stronger. And I learned a lot of lessons after 2 years and prettier. Hello po, I'm Jay. I think same pa rin na masaya pa din ako sa ginagawa ko, and also thankful pa rin ako kasi tulad nga po sinabi nyo, yung last na nakita tayo is ng Warner. So parang nung time na yun, another opportunity siya. So sobrang thankful ako nung time na yun. And then this time, nag-launch naman kami ng bagong MV. So salamat lang ako palagi. And speaking of the new MV, yung Wala Nang Iba, bigyan nyo ko ng quick story lang. Paano siya nabuo? Sino ba yung composer ng Wala Nang Iba? Ako po yung nag-start ng song actually. 7 years ago, sinulat ko po yung song, but ngayon lang po siya nirelease. Yung original image po ng Wala Nang Iba, medyo siya, R&B, OST kind of song. Very mellow, very lang siya, pangharana kind of song. But 7 years after, here we are today. Sobrang nag-iba na po yung song. Sobrang nag-evolve po siya. Of course, hindi po dahil sa akin lang. Yung buong first one po, my brothers, talagang nilagay po nila yung kanya-kanya nilang strengths, mga pinanggalingan, mga ideas, opinions dito sa kanta na to. So, I am proud to say na itong Wala Nang Iba po na to is like 1,000,000 times better than yung Wala Nang Iba 7 years ago. So, super duper excited po kami na marinig nyo to kasi it's a very different song compared sa lahat ng nirelease po namin kanta so far. And what's special with Wala Nang Iba compared with the previous songs na nirelease? Siguro po yung very special po dito is the way namin siya in-interpret. Kasi the past few songs na nirelease po namin, parang yung typical na teaser or like a picture of us, ganyan. Pero this time, we showed like the most relatable parts ng buhay po namin. Sobrang raw lang po ng mga videos na nilabas po namin, mga interviews po, ganyan, mga docu-series, ganyan. So, dun pa lang po sobrang naiiwan na po siya sa mga past songs na nalabas po namin. And also, sobrang iba niya din in terms of the sound na nire-release po namin. So, I hope na ma-appreciate po ng mga tao yung Wala Nang Iba. And syempre gusto kong ma-enjoy natin yung Wala Nang Iba. Kayo guys, gusto kong pumili kayo ng isang line doon kung saan kayo mas pinaka nakaka-relate. Then, share a story na pwede naming malaman about yung nagdaanan niya. One-liner po tapos Oo. Certain line doon sa sa Wala Nang Iba. Siguro po mauna Sige. na po kasi kanina pa na pero po kasi yung line ko doon is hindi ko mapigilan na mapangiti sa saya na para ba di makapaniwala na ikaw ang kasama ko sa pagtanda. For me kasi sobrang raw nung feeling na na para siyang kung ibabalik yung sarili ko yung mga grade school ako, yung love na nararamdaman ko noon na
raw na immature love pa siya, parang puppy love pa siya. Pero kung paano natin i-promise dun sa, let's say, girlfriend or crush natin na parang papakasalan kita. Alam niyo po yung mga ganun childhood natin na times natin na ganun. So parang every time na naririnig ko yun or sinasabi ko yun, lalo na pagka pinapakinggan ko lang siya talaga. Bumabalik ako sa time na ano pa yung parang puppy love pa. Yun yung nararamdaman ko sa linya na yan. Thank you, Jason. Ako naman po, yung first time na di ka mag-iisa sa mundo. Kasi this year, I've been to my, I would say, rock bottom. Tapos, yung thought lang na ito ko yung mga friends, mga fans, to support me. So, I think yun po. Hindi ka mag-isa sa mundo. Sa akin naman po, yung part na pre-hook yung natin. Hindi na kayang pigilin, natatagong damdamin. Tingin ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig ko sa'yo. So, kumbaga parang sa sobrang excited ka makita siya araw-araw or makita yung isang bagay na yun araw-araw. Hindi mo na natatago yung parang yung feelings mo doon towards that person or towards that thing na meron ka. Kasi nga gustong-gusto mo siya makasama hanggang sa pagtanda. So, yun yung isa rin na nakaka-relate ako sa na lyrics sa kanta mo. Ako naman po, isa siya sa favorite lines ko sa song. Wala nang iba pang dinarasal sa kanya. At kahit minuminuto segundo, ikaw ang sigaw ng puso, wala nang iba. Kaya ako po siya favorite line kasi I think hindi lang po sa akin. Lahat, I think, ng members nakaka-relate na meron silang kanya-kanyang inaalayan nung passion nila. Why they continue to do the things that they do, that we do. And gusto ko lang po sana ang dasal namin parate is mag-bear fruit lahat so that we could give back to all our loved ones. Yung akin naman po, nasabi na nilang dalawa. Pero may isa pa ako. Ano yun? yung yung first line ng chorus po kasi wala nang iba. Basically, kasi wala naman po talagang ibang pinipili. Personally, pinili ko tong path na to. And I'm happy na lahat kami sabay-sabay namin dinadaanan yung process na nangyayari sa amin. So, wala nang iba. Ako naman, Naisip ko nga yun eh. ako naman po yung line ko na buong gabing ininsayo, limot sa harap mo. Ano ba ang gagawin ko? Kasi parang sobrang clueless ka sa nangyayari. Parang buong gabing ininsayo mo yung sarili mo para sa kanya, parang gano'n siya. Tapos malilimutan niya lang or tawag dito, parang hindi para siya para sa'yo. So I think ayun yung isa sa mga naging relatable sa buhay ko kasi every time na may wino-work ako on some things, may times na hindi pala siya para sa akin. So napapatanong din ako sa sarili ko, ano ba yung gagawin ko sa decision na ginawa ko. So I think na naniniwala ako na every decision that we make is ayun pa yung path na binigay sa atin. Eto, first person na papasok sa utak mo kapag sinabi na wala nang iba. Despite, syempre iba't iba tayo ng reasons why. Pero sino yung first person na papasok sa isip mo pag sinabi natin wala nang iba? Siyempre si Papa Jesus. Kung ba eh? Yeah. Kaya mo naman sagot ko. Actually, si Lord ko talaga. Seryoso po. Kasi yung reason ko doon, kahit anong mangyayari, kung mangyayari sa'yo, para sa'yo talaga yun. Ako po, parents. Kasi sila po yung dahilan kung bakit kahit nakakapagod, patuloy akong lumalaban. Ako po, friends and family. Kasi, wala ako dito kung di dahil ko sa kanila. May mom po. Ako naman din po parents kasi sila talaga yung sobrang sumusuporta sa akin. Kahit anong desisyon na gawin ko, nandyan sila palagi sa akin. And eto na lang, actually curious ako, within 2 years na syempre since nag-launch kayo, ano na yung nabago sa buhay na as person? Marami po eh. Actually, parang mas natuto po kami in terms of life. Kasi kung paano po i-handle yung isang situation, kung paano po siya like
parang pag-usapan, ganun po. Parang natututo rin po kami day by day. Mga decision makings, ganun po. So, yun po yung isang bagay din po na natutunan ko with First One. Ako po, sa 2 years na yun, masasabi ko na mas naging hands-on kami sa mga bawat decision na ginagawa namin. Kung ano yung path na tatahakin namin. Ultimo instruments ng kanta, ultimo yung magiging color ng art card namin, pati pag-marketing na nakasalalay na rin kami sa isa't isa na decision po. Yes po. So, lagi kaming nag-uusap kung ano ba dapat yung gagawin namin. Meron din po kaming naging isang bagong guiding hand. And kung hindi po sa guiding hand na to, malamang po baka wala na pong First One. So, gusto po namin magpasalamat sa aming sensei, you know who you are. Yes. And Yes. bukod po sa mga nagbago, meron din pong super duper importante na hindi nagbago even 2 years after. Kung sino po yung First One na meet niyo po before, ganun pa rin po kami ngayon. Ano pa rin po kami? Always striving to do our best, always practicing every day kung paano kami nag-start as trainees, ganun pa rin po kami. Students of our craft. Nasabi na po nila lahat. Yeah, well, ito sige. I think siguro yung pinagbago talaga namin is mas naging responsible kami. Di lang as a group, as an individual din. Kasi sometimes di namin namamalayan na napapabayaan na pala namin yung sarili namin. To the point na nagkakasakit na kami. May mga biglang na-ER. Lalo na ako. Kasi I struggled last year from anxiety and depression. So lagi ako na-ER, lagi ako papakuha ng tubo, ng mga kung ano-ano mga exams na hindi ko pala dapat ginagawa naman. So I'm very thankful na this year na-conquer ko na siya. And I'm very thankful to my brothers kasi tinulungan nila ako sa journey na yun. So I think we're very responsible na po sa aming buhay. Siguro po after 2 years po, mas nakilala namin yung isa't isa and also mas nakilala namin yung sarili namin. Alam na namin kung ano yung mga pangangailangan ng isang tao or mas naiintindihan na namin yung mga bagay na ginagawa namin. Isa-isa po ba ito? After 2 years, dami nagbago. Mga mindset namin. Some old, immature mindset. And sabi na rin po, a lot of, one thing for sure, hindi po nagbago yung fun po namin. They're still there, lalo na mga hayatos moments namin. Tapos naging family po kami. Pero curious kasi ako sa mga tulad nyo kasi di ba pag especially maglo-launch kayo ng bagong paulit-ulit yung kinakanta aside from that to my choreo, paulit-ulit and paulit-ulit. Paano nyo, curious ako kung paano nyo nagagawa parang fresh yung every performance nyo despite na parang nakakasawa kasi paulit-ulit yung ginagawa nyo. Siguro for me, napapansin ko din sa amin pag nag-perform kami. Parang minsan nilalaro na lang po namin para at least maiba din po yung feeling. Kasi kapag tulad nga po na sinasabi niya, kapag paulit-ulit po, tapos yung kanta po namin paulit-ulit po na galit, tapos kami po paulit-ulit na galit, medyo nakakapagod po talaga. Pero kapag lalagyan po namin siya ng konting fun, ganun po, masaya na po siya ulit sayawin. And also, from time to time po, tinitweak po namin yung sayaw pag kinakailangan po for music festivals, mga concerts po, like concert po namin, or kapag may ini-invite po kami sa mga ibang events po na kailangan, iniiba po namin siya para at least mabago na naman po ulit yung feeling. And parang maging fresh po ulit. On a different level naman po. Actually po, nangyari po sa amin yan. Nagkaroon kami ng isang very important training this year. Sa amin pong 0641 concert na ginanap sa Music Museum. So, kilala po kami ng P-pop scene ng mga tao din ng fans, casuals na strong performers, strong dancers, strong singer-dancers, ganyan. But hindi po nila alam, behind the scenes, yung mga coach po namin, ito po yung sinasabi, during rehearsals. Alam nyo,
ang ganda na ng ginagawa niya eh. Pero di namin dama eh. May kulang. So, kahit po maayos namin siya nagagawa, wala siyang parang meaning, wala siyang kaluluwa, walang puso. So, yung coach po namin that time, si Coach Dustin, na isa rin po sa kapatid namin sa dance community. Isang training po, as in, handa na kayo mag-training, naka-get up kami lahat ng pan-training. Sabi niya, alam niyo, hindi niyo kailangan mag-rehearse, kailangan niyo mag-usap. So, ang ginawa po namin, nagdasal kami. Tapos, simple lang po yung pina-exercise niya sa amin. Start kayo ng buong session na to ng sorry and thank you lang. Tapos po nag-sorry kami and thank you sa lahat ng weaknesses and strengths na dinudulot ng bawat isa and ng whole team sa bawat isa. And then eventually po at the end of that session, kaya po siya naging most important, I think, na training sa amin. Kaya every time, nabago po yung mindset namin on how we do things. Kasi parang iniisip po namin, kailangan maging magaling tayo sa performance na to. Magaling tayo dapat dito. Magaling to, award show, concert to, event to. Instead po na nagiging magaling kami, parang at the end of that session po, ang inisip namin is hindi dapat maging magaling. Maging first one tayo na may puso. Kasi at the end of the day, yung audience mo, yun dapat yung nadadama sa ginagawa namin. Sinasayaw namin to. Bakit? Ba't nila sinasayaw? Ba't nila kinakanta ng ganyan? Grabe yung puso nila. Yun yung na-figure out po namin along the way. And eto nga, speaking of kasi tinanong ko dun sa group namin, when it comes sa first one, ano yung unang-unang mako-comment mo? So yung mga comment nung ay, dancers. Sabi ko, singer or dancers? Dancers. Pero kayo ba, personally, ano yung sa palagay nyo tatak ng first one? Ito po yung sinabi nyo talaga. Isa sa strength po namin is dancing since halos lahat po sa amin galing sa dance community and yun yung roots talaga namin. And sa tingin ko, ma-add na lang po sa strength na ng first one is yung brotherhood and yung eagerness namin kung paano namin gagawin yung isang bagay. Ano din naman po, to add to that po, undeniably po, dancers. Kasi core strength talaga ng team yung dancing. And that will never be something to be ashamed of. We're actually proud of that kasi we're very thankful na nire-recognize kami sa dancing skills namin. But something na baka hindi po nila alam or hindi pa na nire-recognize sa mga tao is that kung papansinin nila how we started 2020 and how we are now 2024, grabe yung growth ng bawat member and as a team, not only in dancing but in singing, in rap, in performance. Kasi we started out as students and trainees who practices every day 7 to 9 p.m. man yan. 7 a.m. to 9 p.m. man yan. And even though we're 4 years in the industry, we still do it like how we started. That's why we're very proud na ang roots namin is dancing. But we're still also very proud to say na we're students of the game. We're students of the performing game. We're students of the singing game. Even dancing. And eto, one last na lang. Actually, gusto ko lang mag-request kasi hindi ko pa siya narinig. Oh, okay po. Kasi nag-search ako, ay wala pa. So, pwede bang humingi sa inyo isa-isang line para at least Okay. masample na natin yung wala nang iba. From second verse to chorus. Sige. Unison na yung chorus. O kanya-kanyang line pa rin. Oh, sige. Para at least lahat makakanta. Go. Hindi ko mapigilan. Hindi ko mapigilan. Wala nang iba. Go. From rap. Hindi ko mapigilan na mapangiti sa saya na para bang di makapaniwala dahil ikaw ang kasama ko sa pagtanda. Sinta ko kung ako sa iyo, di ka mag-iisa sa mundo. Kumapit ka lang sa akin, sabay ng dipulutin na pag-iibigan na wala Dahil di na kayang pigilin na tatagong damdamin, dinggin ng himing ng pag-ibig ko sa'yo. Wala nang ibang ipigil pa, ikaw na. Ang tanging hangad, di ako yun. Kapiling sa tuwina, ikaw na. Wala nang iba.
pang di narasal sa kanya. Kahit minuto, segundo, ikaw ang sigaw ng puso, wala na iba. Yeah. Thank you so much. Thank you po.